Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Dito na naman tayo sa usapang business. Ito po si Kabady Moko. Ayan. So, matagal ko nang gustong gawin mga katropa itong episode na to. Pero ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon at chance para talagang tuluyang magawa ito. So, ngayong araw na to pag-uusapan natin itong pinaka nakaka-inspire na story tungkol sa business ng isang pinaka kilala at sikat at hinahangaan nating artista. So ito na nga mga katropa, dahil nga business ang pinag-uusapan natin, tingnan lang natin kung paano ba naging success story ang negosyo at yung strategy na ginawa ng isang kilala at sikat na personality na walang iba kundi si Bea Alonzo. Mga katropa, Bea Alonzo, talaga namang maraming humahanga at isa na tayo dyan. Alam naman natin na ito ay hindi lang movie queen, teleserye queen, kundi talaga namang isang kilala at successful businesswoman pa. Ngayon mga katropa, alam naman nating lahat na kilalang kilala ng bawat pamilyang Pilipino itong si Bea Alonzo bilang movie queen. Pero alam nyo ba mga katropa, nasa likod ng mga blockbuster films na itong si Bea Alonzo, mga teleserye, meron palang nakatago na isang business genius sa katauhan ng isang Bea Alonzo. Ito na mga katropa, habang ang ibang artista ay nagwawaldas ng kinikita nila sa luho, si Bea Alonzo ay nagtatayo ng isang empire na nagkakahalaga ng mahigit, napakalaki no? Totoo nga kaya na bilyonaryo na si Bea Alonzo? Ayun, question mark ano? Well, base sa mga negosyo ni Bea Alonzo, maaari mga katropa o baka more than pa dyan. Ayan. So paano niya ba nagawa ito mga katropa? Sa bidyong ito, hihimay-himayin natin ang 4 na business strategies ni Bea Alonzo na pwede siguro nating maging inspirasyon para magtagumpay tayo and para makapagtayo rin tayo ng sarili nating negosyo. Maliit man yan, at least meron tayong pattern, meron tayong pwedeng maging guide para makapag-business din tayo, di ba? So tara mga katropa, pag-usapan natin ano pa ang mga negosyong ito. Ito na. Number 1, invest in appreciating asset. Appreciating, ibig sabihin pataas ng pataas yung value. Ngayon mga katropa, noong 2011, sa peak ng kanyang karera, ngayon 2025, 2026 mga katropa, 2011 talagang kasagsagan ng career nito. Hindi sasakyan ang binibili ni Bea Alonzo. Binili niya ang 16 hectare na lupa sa Zambales at tinawag niyang Beati Firma. Sa usapang business, ito ang tinatawag nating appreciating asset. Appreciating asset mga katropa. Ayon sa kanyang vlog, wildfire victim ang lupang ito noon, tuyot at walang laman. Ayun na. Huwag matakot sa Roland. Ang lesson na pwede nating matutunan dito mga katropa. Kasi sa loob ng 10 taon mula sa tuyot na lupa, isa na itong organic farm na kumikita mula sa mahogany, livestock, kalamansi, palayan at marami pang iba. Ang payo ni Bea Alonzo, be patient. Ang real estate ay long-term game mga katropa. Ibig sabihin, ang pag-i-invest sa mga lupa, sa mga sakahan, sa mga agricultural land, long-term investment yan at hindi yan pwedeng kinabukasan. Sobrang yaman mo na kaagad, diba? Hindi ganun mga katropa. It's a process. Kaya nga, kung long-term investment ang iniisip mo, dapat is ini-enjoy mo yung journey. Ibig sabihin, nag-i-improve ka at nag-i-improve rin yung lupa na nag-invest ka. Pinaglagakan mo ng pera mo. At ito pa mga katropa, skills over fame. So hindi kasi pangmatagalan at panghabang buhay yung kasikatan mga katropa. Kaya dapat nagde-develop tayo ng skills at ito yung nakita natin dito kay Bea Alonzo.
Akala kasi ng marami dahil sikat si Bea, maglalabas lang siya ng pera at boom, negosyo na. Mali mga katropa, noong kinuha niya ang franchise ng mga sikat na pagkain, kapihan, hindi siya naging silent investor. Nag-enroll siya sa CCA Manila para mag-aral ng baking. Ibig sabihin, know your product. Sabi ni Bea sa mga interviews niya, gusto niyang maintindihan ang mga ops o operation ng kusina. Kung gusto mong magtagumpay sa business, huwag kang aasa sa swerte at sa pangalan mo. Alamin mo ang pasikot-sikot kung paano mo pagagalawin at i-improve yung produkto at negosyo mo. Eto na mga katropa, strategy number 3, branding and emotional connection. Ano yun? Na itong 2023 mga katropa, inilunsad ni Bea Alonzo yung tinatawag niyang Bash Manila. BASH Manila. Bakit Bash? Ginamit niya ang nostalgia ng kanyang karakter na si Basha mula sa One More Chance. Ayan. So alam naman natin na talagang sikat na sikat to Basha. Ayan. So ang Bash ay hindi lang travel organizer. Ito ay isang lifestyle brand mga katropa. Gamitin mo ang iyong personal brand. Si Bea kasi kilala Basha, di ba? So kaya Bash yung ginamit niya. Bash Manila yung ginamit niya na brand. Ayan. Si Bea ay mahilig mag-organize at mag-travel rin. Kaya ito ay angkop na business para sa kanya na siya mismo ang gumawa. Ang business niya ay extension ng kung sino siya mga katropa. Kapag totoo ang passion mo sa negosyo, mas madali mong maibibenta yung produkto mo. Ito mga katropa yung tinatawag na authentic marketing. Kung ano ka, ipakita mo at yun yung itinda mo. Doon ka gumawa ng sarili mong negosyo para hindi mahirap. Nagiging totoo ka sa sarili mo at nagiging totoo ka sa pagmamahal dun sa produkto at dun sa negosyo mo mga katropa. Hindi yung basta susunod at sasabay ka lang dahil uso, kundi dahil yun yung gusto mo at nagpapasaya sa iyo mga katropa. Diba? Mas magaan ang buhay kapag ganon. Ngayon, meron ding strategy number 4, etong si Bea Alonzo. Ito yung global diversification na talaga namang sobrang ganda mga katropa. Yung tinatawag na Madrid apartment, gold visa, documents, concept. Diba? Magandang idea yun mga katropa. Ang pinakamatapang na move ni Bea Alonzo ay ang pagbili niya ng, sabi daw, is 30 million apartment pesos sa Madrid, Spain. Ayan. Sa kanyang vlog, inamin niyang ito ay para sa golden visa. So, ibig sabihin, kapag nag-invest ka kasi, pwedeng maging citizen ka ng country na yon. And bakit sa Spain? Alam naman natin na Spain yung malapit sa mga Pilipino kasi mas madali natin naiintindihan yung salita nila na Spanish. And maliban dyan, yung connection ng Spain sa atin is talagang sobrang lapit. And Spain is part ng European Union. Ibig sabihin, kapag residents ka mga katropa ng Spain, ibig sabihin, pwede kang maging resident na rin yung member countries ng European Union. Ibig sabihin, part ka na rin ng European Union. European citizen ka na rin na maituturing mga katropa. So, di ba maganda yun? And kung sakaling hindi maganda yung takbo ng karera mo dito, di dun ka, pwede kang mag-start ng negosyo mo doon dahil nga citizen ka mga katropa. And for long term na rin mga katropa. So dito, nakita natin mga katropa na maraming lesson tayong matututunan tayong mga Pilipino dito. Number 1, yung diversify yung portfolio na hindi lang sa iisang basket yung negosyo natin, kundi marami yung pinaglalagakan natin na iba't iba yung dahilan at iba't iba yung pwedeng maibigay na benefit sa atin. Hindi lang siya nakatali sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang investment niya na ito ay nagbibigay sa kanya ng number 1,
residency sa buong Europe na member ng European Union at isang asset na tumataas ang halaga sa euros. Ibig sabihin yung binili niya na apartment doon, tumataas in value at pwede pang paupahan kung siya ay wala doon mga katropa. Dahil alam naman natin sa Europe, uso yung mga vacation, Airbnb. So kung wala siya, pwedeng gawin gano'n. Depende sa strategy nila. Ayan ang namamahala doon. Ito ang tunay na rich mindset mga katropa. Iniisip ni Bea Alonzo yung future at hindi lang sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya. Yun siguro yung isang magandang bagay na natutunan natin kay Bea Alonzo. Yung hindi pagiging makasarili, pero nakikita natin na hindi lang para sa kanya, kundi para sa pamilya niya. Kasama na nakikita natin yung mami niya, di ba? So doon natin nakikita na yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya, talaga namang nandun. Ito na, ang kwento ni Bea Alonzo ay hindi lang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa, number 1, financial discipline. Mula sa pagiging breadwinner, naging visionary entrepreneur siya. Ang lesson para sa ating mga nagnenegosyo ay, number 1, huwag lang magtrabaho para sa pera. Hayaan mong pera ang magtrabaho para sa iyo. Sabi nga nila, ang dami dito sa mundong ito, alipin ng salapi. Kaya naman, etong kwento ni Bea Alonzo is huwag tayong maging alipin ng salapi, kundi gawin natin ang salapi bilang alipin natin mga katropa. Balik na rin natin yung concept. Etong mga katropa, anong business lesson ba dito ang pinaka tumatak sa'yo? At ito, ang pagbili ba ng lupa o ang pag-aaral ng mga bagong skills? I-comment nyo naman yan sa baba mga katropa. Kung gusto mo ng ganitong usapang business o content, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, and i-share ang ating channel para sabay-sabay tayong lumago at umasenso. So maraming salamat mga katropa sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan tungkol sa usapang business. Maraming salamat. Sana magpatuloy kayo sa panonood sa ating YouTube channel and abangan nyo yung mga future and susunod natin na vlogs na mga pinupuntahan natin ng mga iba't ibang negosyante dito sa Pilipinas mga katropa. Hanggang sa muli, sana samahan nyo ako araw-araw. Maraming salamat at paalam.